Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kalunos-lunos na delubyo ang naranasan sa Nepal nang halos burahin ng rumaragasang baha ang mga bahay, gusali at halos 30 tulay. Mahigit 1,500 ang nawawala. Kabilang po sa mga hinahanap ang isang Pilipino, ayon yan sa Tourism Board ng Nepal. Pinangangambahang madagdagan naman ang 165 natagpuang wala ng buhay. Ang mismong kuha sa trahedya at dahilan nito. Sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa pagitan ng matatayog na bundok sa Nepal, may biglang pagragasa na sa malayo pa lang, dinig na ng mga nasa baba. Delubyo ng kulay putik na tubig mula sa taas na nagmamadaling sumiksik sa mga pagitan ng anyong lupa at lumamon sa dating ilog at mga bahay sa gilid nito. Gayon din sa mga gusali at establishmento na nagmistulang laruan. Ang tulay ngang ito, tila itinulak hanggang mabali at tuluyang bumigay. Ang ilang residente tila mga langgam sa liit kung ikukumpara sa dambuhalang baha. Nagmamadali silang tumakbo palayo, pero ilang saglit lang, nilamon din tulad ng mga gusali sa paligid. Sa ngayon, tinatayang nasa 1,500 na ang nawawala, halos kalahati mga dayuhan. Kabilang dyan ang isang Pilipino ayon sa Nepal Tourism Board na sa ngayon ay kinukumpirma pa ng ating mga otoridad. Babae ho ba yan, reported o lalaki? Wala pong indication, Mr. Weng, if it's a male or a female. We presume that dahil po galing po yung datos po sa Nepal Tourism Board, that the person is a tourist there. Nakikipag-coordinate na ang pamahalaan sa Nepalese authorities and with the Filipino community to determine if there are Filipinos affected by the incident. At bagaman may mga nakaligtas, hindi na bababa sa 165 ang natagpuang patay. Hindi katakataka dahil sa lakas ng presyo ng baha na nagpaguho sa gusali tulad ng isang ito na may mga nakapark pang kotse. Pare-pareho man ang sinapit. Nakakagulat pa rin ang bawat kuha sa paglamon ng baha sa lahat ng madaanan nito. Nakapanliliit lalo mula sa himpapawid kung saan tanaw kung paanong sa isang iglap kayang burahin ng kalikasan ang isang lugar. Mabilis lang dumaan ang baha, pero baka sa putik na bumalot sa mga komunidad ang tagal ng panahong kakailanganin para bumangon sa pinsala. Ayon sa mga ulat, may gumuho at bumagsak na glacier mula sa Himalayas. Inakala pang nagkalindol, pero ayon sa US Geological Survey, ang pagyanig ay seismic energy o paggalaw ng lupang dulot ng mga gumuhong batot yelo ng glacier na sinundan ng rumaragasang debris flow. Ang bumulusok na avalanche ng yelo at bato ang siyang rumagasa sa Lendekola River na dumadaloy sa mga bulubundukin ng Nepal at Tibet. Nagtuloy-tuloy ito sa Girong Port sa Tibet at umabot hanggang sa Nepal na nagdulot ng mapaminsalang flash flood. Sa Girong Port pa naman, dumadaan ang mga tumatawid sa border ng Nepal at China. Sa tindi ng pinsala ng sakuna, kitang-kita ito sa kuha ng mga satellite mula sa kalawakan at dama ng buong mundo dahil sa dami ng dayuhang apektado. Kaya kanya-kanya ng padala mga kinatawan ng ilang bansa para tumulong sa paghahanap ng mga nawawala. Ipinaabot na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pakikiramay nito sa mga nasa Nepal at sa ibang naapektuhan ng flash flood, lalo na sa mga nawala ng mahal sa buhay. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Binaril sa loob mismo ng kanilang bahay sa Cavite ang mag-asawang senior citizen at kanilang apo na 4 na taong gulang. Hawak na ng pulisya ang 2 suspect na parehong kakilala at kapwa magsasaka pala ng isa sa mga biktima. Mula sa Indang, nakatutok live si Oscar Roida. Oscar? Mel, isang napakalungkot nga na balita, patay ang mag-asawa at ang kanilang 4 na taong gulang na apo matapos silang pagbabarilin sa loob ng kanilang mismong tahanan dito sa Indang, Cavite.
Magkakasama sa nipahat na ito sa Indang Cavite ang isang 63 anyos na lalaki, ang 62 anyos niyang asawa at ang kanilang 4 na taong gulang lamang na apo. Lahat sila may tama ng bala na hindi lamang iisang beses. Ang ating pong male victim, nagsustain po siya ng 5 gunshot wounds. Yung ating pong female victim is 3 gunshot wounds and yung ating pong 4-year-old na victim, 2 gunshot wounds po. Mag-alas 11 raw ng gabi nitong Martes nang pasukin ng 2 lalaki ang bahay ng mga biktima. Kasunod nito, umalingaw-ngaw na ang sunod-sunod na putok ng baril. Naituro ng isang saksi ang isa sa mga suspect kaya naaresto ito. Kusa namang sumuko ang kanyang kasama. Yung isa sir is nag-voluntary surrender po yung isa sir. Base sa inisyal na pagsisiyasat, kakilala ng lolong biktima ang mga suspect na kagaya niya ay mga magsasaka rin. Magkakilala sila actually sir. They have an initial heated argument a month ago. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga suspect pero tumanggi na silang magsalita. Pag nakomit na lang po sa korte na lang po kasi Desidido ang mga kaanak ng mga biktima na ituloy ang kaso laban sa mga suspect. Buo na po talaga, sir. Wala po talaga sa amin ang pera. Kahit ilang milyon po ang itutumbas, hindi po namin tatanggapin. Habang buhay po talaga sila makukulong. Samantala, Mel, kanina ay sumailalim na sa inquest proceedings ang mga suspect para sa mga kasong 3 counts of murder. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Mga kapuso, ginulat ng tila buhanging nilipad ng hangin ang ilang bahagi ng Metro Manila kahapon. Hindi po ito sandstorm ayon sa Pag-asa, kundi bugso ng hangin sa unahan ng thunderstorm o yung gust front. Pero saan naman galing ang alikabok? Nakatutok si June Veneracion. Halos zero visibility sa bahagi ng Pasay City at Maynila kahapon ng hapon. Pero hindi yan dahil sa ulan, kundi dahil sa malakas na hangin may dalang buhangin. Mga bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon ng isang malakas na hangin dito. Napakalakas. Kala ko nga masisira na yung yung payong ko sa tindahan eh. Bagaman humupa na ito kumpara kahapon, may mga nagsusuot pa rin ng face mask kanina. Ikinagulat ng marami ang inakalang sandstorm, lalo't sa gitnang silangan ito karaniwang nararanasan. Ayon sa Pag-asa, hindi talaga ito sandstorm. Ang hangin ito ay phenomena na kung tawagin ay gust front, o bugso ng hangin sa unahan ng thunderstorm na dala ng habagat, na na-detect sa kuha ng satellite alas 2 ng hapon kahapon. Base po sa ating satellite imagery, kaninang alas 2 po nangyari yung gust front na ito, no? Sa estimate naman ng EMB, o Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, batay sa mga kuha ng satellite, nasa 40 kilometro hanggang 50 kilometro ang kumpul ng buhangin at iba pang particles na itinulak pataas ng hangin. Pero kung ang hangin ay dahil sa thunderstorm, saan naman galing ang mga alikabok na inilipad nito? isa sa titingnan dyan is yung mga buhangin na nasa reclamation area. Kasi yun lang naman din ho yung pinakamalaking source ng dust resuspension. Gayunman, ayon sa EMB, walang naging masamang epekto sa ground level air quality ang pagtama ng gust front na may kasamang buhangin. Di hamak umanong mas masama ang sitwasyon tuwing bagong taon na umaabot sa unhealthy at acutely unhealthy ang air quality. Wala po halos naging epekto sa kalidad ng hangin ang nangyaring resuspension po ng mga sand na dala ng gust front ng habagat. Sabi ng EMB, nakatulong din kasi ang ulan. Ang ulan ho ay may natural na scrubbing mechanism po sa pollution. So whether it's gaseous pollutants or particulate pollutants, ito ay sumasama doon sa water vapor. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ikinabahala ng mga suki ng LRT-1 ang pagtagas ng tubig sa bagon nito kahit wala namang ulan. Ang paliwanag ng private operator ng tren sa pagtutok ni Dano Tingkungko. May tila bumubuhos na ulan sa loob ng bagon ng LRT-1 sa viral na kuhang ito nitong Lunes.
Takang-taka ang uploader na nung una'y tulog pero nagising sa patak ng tubig sa kanyang ulo dahil hindi naman umuulan sa dinaraanan nila noon sa bandang monumento sa Caloocan. Pero sa loob, basang-basa hanggang sa sahig kung saan umagos ang tubig na mula sa bubong. Ayon sa private operator ng LRT1 na Light Rail Manila Corporation o LRMC, hindi talaga ulan ang tubig, kundi tubig mula sa aircon na tumagas dahil sa depektibong aircon drain line valve. Nasira ito ng mas maaga sa takdang 3 to 5 year lifespan kaya sa maling daanan tumagas ang tubig. Ikinabahala yan ng mga suki ng LRT1. Delikado po. Since may tubig nga, tas may mga kuryente po kasi dyan. Mag-iisip na ako ng ibang ruta kung saan man ako pupunta, kung sa work man, kung saan man. Kasi syempre, kulang na sa serbisyo eh. Hindi po kami komportable. Possible po ay magkakos po ng mga kuryente. Pag sumasakay ka sa ganyan, so syempre magpapanik ka kung ano ba nangyayari, kung saan ba nanggagaling yung tubig na yan. Pero ayon sa LRMC, agad nilang tinunton ang bagon at ipinasuri sa kanilang technician kaya natukoy ang pagkasira ng aircon drain line. Inalis din kaagad ang tren at dinala sa LRT depot para sa comprehensive assessment o masuri. Pinalitan na rin ang nasirang valve at isinailalim na ang unit sa safety at maintenance check. Para hindi na raw ito maulit, pinadalas na rin daw ng LRMC ang pagsusuri sa mga aircon drain line valve sa kada 5,000 kilometro mula sa dating kada 10,000 kilometro. Plano rin daw palitan ng LRMC ang valve sa lahat ng tren sa fleet nito para hindi na maulit ang ganito pang insidente. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. May seryosong sakit si Senadora Loren Legarda, kaya ito naka-extended medical leave sa ngayon. Ito po ang inilahad ni Senate President Sherwin Gatchalian, bagamat hindi na niya idinetalye ang kalagayan ni Legarda. August 3, noong nag-umpisa ang medical leave ni Legarda at kamakailan lamang inextend niya ito hanggang sa susunod na buwan. Mula noon, hindi na raw nito kinukuha ang kanyang sweldo. Umalis si Legarda ng bansa noong August 2, ilang araw matapos sabihin ng ombudsman na pinaiimbestigahan si Legarda at kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste para po sa plunder. Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no, we're personal friends as well. So, nasabi niya yun. Meron siyang sakit na seryoso. Mula sa sports, tumawid na rin ang Iyala Mania sa arts at fashion. Isa sa mga nakapansin, walang iba, kundi ang fashion icon na sinasabing inspirasyon ng karakter ni Meryl Streep sa pelikulang The Devil Wears Prada. Silipin niyan sa pagtutok ni Rafi Tima. Bago pa man selyuhan ng trending photoshoot ang golden moment ni Alex Iyala nang makuha ang kanyang unang WTA title sa DC Open ngayong taon. Matagal nang acing in style si Alex sa labas ng tennis court. Ilang beses na siyang natanong sa mga interview tungkol sa kanyang fashion style. At minsan lang nabanggit na isa sa mga paborito niya ang inirampang Filipiniana sa 2026 Glorious World Sports Awards sa Madrid, Spain ng kanyang tito Rep Iyala. Dati na rin siya magazine cover girl kabilang sa local version ng isang sikat na magazine. Ang fashion icon na si Anna Winter, na officer ng company sa likod ng magazine na yan, nabanggit ang tinawag niyang young Filipino star dahil sa interes ni Alex sa fashion at kagustuhan ni Alex na matuto rito. Mula sa sports at fashion, tumawid na rin ang pag-inspire ni Alex sa ilang artist. Ang winning moment niya nga sa DC Open. Napiling ipinta sa kanilang center court ng 10 visual artists ng tenement sa Western Bicutan sa Taguig. 5 araw din ang labor of love na ginamitan ng mahigit 100 litro ng pinturang donasyon ng isang paint company para magbigay pugay sa highest-ranked tennis player ng Pilipinas at ng Southeast Asia. Tila full circle moment din dahil ang lugar na ito dati palang tennis court. Mga matatanda sa amin, tennis po ang laro nila dito. Dati, nung nawala po yung mga naglalaro, doon lang siya napalitan bilang basketball court. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Sa ikalawang sesyon ng komisyong nagre-review sa Duterte Drug War, napapansin na umano ng chairperson ang pattern ng paggamit sa alegasyong nanlaban ng mga biktima. Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Kasi laking
sa buhay pa, yung nawala siya, parang nawala ng lahat. Lalo na pag-alaga sa kapatid niya na 5 years old. Sobrang hindi ko makalimutan kung ginagawa niya sa bait niya. Emosyonal si Mariza Hamoy nang alalahanin kung paano napaslang ang nooy 17 anyos na anak na si Darwin. Sa isang umano'y drug bust operation ng pulisya noong August 15, 2016 sa Payatas, Quezon City. Inabot ng 8 araw bago natagpuan sa isang punerarya ang bangkay ng anak na tinamaan ng bala sa katawan. Naidulog niya ang hinaing sa Commission on Human Rights para tulungan silang kasuhan ang mga sangkot na pulis sa operasyon. Naisampa ang reklamo sa Ombudsman at Internal Affairs Service ng PNP, pero kalaunan na-dismiss rin. Si Nanay Mariza ang ikalawang truth teller sa public truth-telling session ng Truth Commission, isang independent at civic panel na naglalayong malaman ang mga naganap sa war on drugs ng nakalipas na administrasyong Duterte. Ayon sa chairman ng komisyon, sa 2 truth teller pa lang, may pattern na silang nakikita sa drug war. Sa akin yung nanlaban na narrative. Alam mo, talagang pinagpipilitan yung naratibong yon. At sa akin, kung gaano kadalas yun inuulit ng mga may kapangyarihan, ganun din kadalas naming pinagdulaanan ng mga testimonya ng aming mga biktima. Ang isa sa mga tema na lumalabas nitong mga nakaraang 2 hearing para sa akin ay yung kawalan ng pagkakataon na makamit ang hustisya. Kasama na rito yung kahirapan na dumulog sa mga institusyon na dapat tumutulong sa ating mga naging biktima. Si forensic pathologist Dr. Raquel Fortun, maraming nakitang butas sa isinagawang otopsiya at pagsusuri ng tuminging medico-legal sa bangkay ng biktima. Ang problema kasi nasana yata sila sa Huwag nyo kaming questionin. Pag sinabi namin, yan na yun. Hindi sila sanay ng kinikriticize, ng tinatanong. And I think that is the root of all of these problems that we have. Umaasa ang iba pang miyembro ng komisyon na marami pa ang lalantad na biktima at maging ang mga nagsagawa ng pagpatay. Sana ang buong bigat ng paghahanap at pagharap sa totoo ay nasa biktima. Yun pong mga pulis o mga inutusan ng pulis at mga nag-utos sa pulis na pumatay, may dugo sa inyong mga kamay. Maglinis na po tayo. Sana kung paanong tinapangan niyong pumatay, tapangan niyo rin natin din na umamin, lumantad. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Crossover is not yet over para sa GMA Afternoon Prime na Born to Shine. At ang pinakabagong mapapanood sa serye, si First Yaya turned First Lady, Melody Acosta. Makichika kay Athena Imperial. Mula GMA Afternoon Prime sa mga shows na Kamao with Anton Vinzon, Therese Malvar, hanggang sa Fast Talk with Boy Abunda. This time, GMA Prime crossover naman, introducing First Yaya turned First Lady Melody Acosta in Born to Shine. This week, ipinasilip ni Sanya Lopez sa kanyang digital accounts ang mala-teaser na pagbabalik ni Melody. Sa Born to Shine pala to. Surprise raw kay Sanya ang crossover na to ng 2 top rating series. Reveal ni Sanya sa GMA News, gusto niya syempreng maka-eksena si Jenny Sikat o si Zephanie. Sa mga past interviews ko, natanong ako before 3 top choices ko sa Danaya. So isa si Zephanie sa nasabi ko, na-appreciate niyo yung Hot Maria Clara ko, kaya naaliw ako. Sige, gusto ko makatrabaho si Zephanie. Kwento ni Sanya na miss niyang gampanan ang role ni Melody na bumighani at ikinasal sa Pangulo ng Pilipinas na si President Glenn Acosta. Sobra! To be honest, ganito pala siya kasimple talaga. Pagdating yung mga makeup, halos wala siyang makeup. Ang nakikita mo is yung
pagiging humble pa rin ni Yaya Melody kahit na naging first lady na siya. Bilang paghahanda ni Sanya, Pero yung preparation ko lang, pinanood ko lang ulit yung First Lady para ano ba yung atake ko doon. Kasi syempre sa dami ng mga teleserye na dumaan sa atin, kailangan mong balikan kung sino. Yes, refresh lang. malaki ang pasasalamat ni Sanya na patuloy ang suporta sa role at series na talagang malapit sa kanyang puso. Nagpapasalamat po muna ako dahil sa kabila po na replay ito na talagang umi-air ulit, ang dami pa rin talagang nakasuporta at nanonood. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings!